Magtulak nawa ang takot para manalig sa Diyos, hindi para gumawa ng masama. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the book of Exodus, chapter 1, verses 8 to 14, 22. And I read it for you. Now a new king arose over Egypt who did not know Joseph. He said to his people, "Look, the Israelite people are more numerous and more powerful than we. Come, let us deal shrewdly with them, or they will increase and in the event of war, join our armies and fight against us and escape from the land." Therefore, they set taskmasters over them to oppress them with forced labor. They built supply cities, Pithom and Ramesses, for Pharaoh. But the more they were oppressed, the more they multiplied and spread, so that the Egyptians came to dread the Israelites. The Egyptians became ruthless in imposing tasks on the Israelites and made their lives bitter with hard service in mortar and brick, and in every kind of field labor. They were ruthless in all the tasks that they imposed on them. Then Pharaoh commanded all his people, "Every boy that is born to the Hebrews you shall throw into the Nile, but you shall let every girl live." Napakinggan po natin sa ating pagbasa ngayong araw na ito kung papaanong ang bagong hari, dahil parami ng parami, kahit na pinahihirapan nila ang mga Israelita, ay nag-utos na ipapaslang lahat ng mga sanggol na lalaki. Takot ang paraon sapagkat maaring dumating ang panahon na siya ay maaalis sa pwesto, na sila ay matatalo. Natatakot din siya sa sinasabi ng iba. Ang takot niya ay nagdala sa kanya upang gumawa ng masama, hindi makatarungan sa kanyang kapwa. Kapag po tayo ay natatakot, maraming epekto ang maaring magawa nito sa atin. May iba na kapag takot na takot ay nagtatago, nagkukulong, nagkukubli. Meron namang kapag natatakot ay umiisip ng paraan upang mapaglabanan ng takot, o kaya naman sila ay gumagawa ng masama para pagtakpan ang takot na kanilang nararanasan. Pero may iba rin na kapag takot na takot, naghahanap ng masusumpungan. Maghahanap ng masusumbungan sa Panginoon. Kapag takot ang isang tao, ito sana'y mag-udyok sa kanya upang mas lumalim ang kanyang pananalig sa Diyos. Kapag tayo ay tinatablan ng takot na normal naman bilang isang tao, hindi sana ito magtulak sa atin upang gumawa ng masama. Ito sana'y magtulak sa atin upang usisain muli ang ating sarili kung gaano na ba kalalim ang aking pananalig sa Diyos, kung bakit sa aking pagkatakot ay hindi ko pa rin magawang kumapit at maging panatag sapagkat nariyan ng Diyos sa aking buhay. Manalangin tayo. Panginoon, sa mga panahon na ko po ay takot na takot, palalimin niyo po ang aking pananalig at pagmamahal sa iyo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page, o kaya naman po sa ating broadcast channel or bulletin board sa TikTok application. God bless you po.